Hello everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. And today's vlog, isang napakabagong loan app na naman or bagong-bago na loan app na naman ang isishare ko sa inyo. Okay, kasi ayon nga daw sa loan app na ito, ay pwedeng makahiram hanggang 60,000 pesos. At easy loans daw. But before anything, subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. Merong loan duration hanggang 180 days or halos nasa 6 months. Kaya bubusisihin na naman natin at sana mapanood nyo nga yung buong video bago kayo uutang or bago nyo i-download nga yung loan app na ito para diba malaman nyo or makita natin kung talagang okay nga ba or hindi. Bali ang loan app nga na ito, itong Peso Mall Loan App Philippines, under daw ng East Asia Lending. So kapag i-open nga natin yung app na ito, syempre same with other loan app na kailangan nating maglagay ng ating mobile number at meron na naman tayong matatanggap na one-time password. Input na naman natin dyan. Ang cute lang mga beshi talaga itong app na to, di ba? Ang cute, pero cute din kaya magpautang. Ang number 1 daw ay ID card verification. Number 2, face verification. Number 3, personal data. Number 4, employment details. 5, contact data. At bank e-wallet. Ito na nga daw yung mga ID na tinatanggap. Pwede yung driver's license, UMID, passport, national ID, teen health card, yung postal, yung PRC, SSS, at Pag-ibig. Please confirm whether the uploaded ID matches the selected one. Mamimili lang tayo kung ano yung ID nga na ating i-upload at akin nga, UMID na naman yung pinili ko mga besh at completing the facial verification is essential to secure a successful loan approval. So pagkatapos nating mag-upload ng isang valid ID nga, meron itong tinatawag na face verification na kung saan kailangan mong itapat yung cellphone sa iyong mukha at i-follow yung instruction. Okay? And then click lang natin yung finish na nakalagay dyan. Dito na nga tayo sa personal data na kung saan kailangan nating masagutan yung gender, yung marital status, education, number of credit cards, email. Kailangan din nating maglagay din dyan. Residential address, loan purpose. Next, yung employment details. Yung company name, company address, company phone number, profession, work experience, at yung monthly salary. At dito na nga ulit tayo sa contact references. After nating makapaglagay ng ating personal references, next agad-agad ay kailangan mong mamili kung saan mo gustong may disburse yung loan proceeds. Halimbawa na aprubahan yung loan application mo, pwede nga daw via bank or via e-wallet. Sa GCash lang ulit yung pinili natin. Dito mga beshies, nakakaloka kasi after kong sagutan lahat-lahat nung mga hinihingi nila ng information, abay nag-okay daw yung loan application ko. Approve nga daw tayo mga beshies ng 2,000 pesos lang. At nakakaloka kasi doon sa 2,000 pesos, meron itong service fee na 760 pesos. Kaya ang matatanggap daw na amount ay 1,240 pesos lang. So, ang naaprubahan na amount nga ay 2,000 pesos. Meron itong service fee na 760 pesos. Kaya ang matatanggap lang natin, kasi nga ikakaltas nila, di ba, yung service fee at interest kung meron man. Pero dito kasi, zero interest. Kaya lang yung service fee ay napakalaki. So, dun sa 2,000 pesos, ang matatanggap ko lang ay 1,240 pesos. Dahil nga po meron silang niles or binawas na service fee na 760 pesos. At 7 days lang po yung nilagay nila na loan terms. Napaka-short term lang. Kaya eto na naman tayo mga beshies sa isang loan app na hindi ko na naman nire-recommend or hindi ko gustong utangan din. Hindi siya magandang utangan dahil nga po napakataas yung service fee at napaka-short term lang. Hindi ko nire-recommend nga sa inyo
dahil sa hindi talaga magandang utangan. At kung meron tayong ibang opsyon na pwedeng mahiraman, abay please lang, wag na kayong uutang sa ganitong mga loan app. Kasi instead nga na makatulong sa atin, abay mas lalo pa nila tayong ilulubog sa utang. Ang laki talaga ng service fee nila, kaya please lang, huwag na kayong mangutang. So kung sakali naghahanap kayo ng ibang option na pwedeng mahiraman online, i-check nyo yung mga ibang videos ko or yung mga naunang videos ko kasi may mga nire-recommend ako or merong mga loan app na okay naman siya utangan, like nga si OneHand, si Tala, ayan, si Bilis, and may mga iba pa akong ni-recommend or okay na pwedeng utangan. Pero kapag ganito nga na loan shark, ay please lang wag na kayong manghiram. Okay? So yun lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video at i-share nyo na rin sa mga kakilala nyo para di ba magkaroon sila ng idea at hindi na sila matrap sa mga ganitong scheme na ginagawa ng iba't ibang mga loan app na bagong nagsisilabasan nga sa Google Play Store at sa App Store. So by the way pala, yung app na ito ay ma-access or nakita ko siya sa App Store. So thank you guys at see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.